Hi guys! Welcome back to Lance Video. Welcome back sa aking YouTube channel. At syempre, maraming salamat po sa mga sumusuporta. It's been a while since I had vlog, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon ng vlog. At ngayon, syempre, papunta tayo ngayon sa TV5. I am now, actually, kakababa ko lang ng Bonnie Station as of now. So, nandito ako sa labas. Nasa station po ako lang rin. Pababa ako. So, yeah. Ngayong gabi ay for the last time, magtatanghal po ako sa Dr. Love. Ngayon na po ang huli kong pagtatanghal, ngayong gabi sa Dr. Love. So, bama na ako. May na. Okay, so nakababa na tayo from the MRT station sa Bonnie. Ngayon, nandito ako sa mall. Just strolling muna habang naghihintay ng oras kasi 9:30 pa yung sa Dr. Love, no? So, I'm currently in the mall. So, siguro tambay-tambay muna tayo as of this point. Okay. Siguro, I don't know, baka kape-kape muna tayo sa tabi-tabi or whatever. Let's see what we can do for now. Pero, ayun, so, palipas oras muna tayo. So, alright. So, ngayon, tambay muna tayo. Kape muna tayo at some point dito sa coffee shop. So, yeah, ngayon, dito na tayo. So, yun, konting kwento lang, no? So, syempre, on how I started na sa Dr. Love. Dahil nga, malamang ang iba sa iyo, nagtatanong, paano ba ako napunta, no? Sa mga hindi nakakaalam. Basically, nagsimula ako sa Dr. Love, mga March of 2023. So, it was March 20 talaga yung una kong salang sa program. Kasi nga po, parang, imagine niyo, from a simple listener ng programa ng college, tapos ngayon, years later, who would have thought na magiging parte ko ng programa? Hindi ko naman din sumasakalain. So, ayun, March 2023 siya, nagsimula. Tapos, I started performing sa programa siguro every week, no? Naalala ko noon during the pandemic, yung online pa ng time na yun. So, technically, online pa siya. Tapos, ang nangyayari was, nagustuhan ng tao, syempre, I had followers. So yun, kumbaga parang sa totoo lang, yung experience ko sa pagtanghal sa Dr. Love, it was a life-changing experience because parang who would have thought na yung simpleng listener lang na kagaya ko ay mapatpat sa ganong klaseng sitwasyon. So, yun. For the meantime, habang tayo, So yun, basically that's it, no? Tapos, syempre, mamaya, so, andito ako somewhere sa isang coffee shop, somewhere here in Mandaluyong. So, nandito na ako sa area. So, mamaya, papunta na tayo sa TV5 actually, sa studio ng True FM in the field. So, yeah, makalipas ang ilang minuto ay nandito na tayo guys sa TV5. So, we're now here at the Reliance Street sa studios ng TV5 as of now. Naglalakad tayo ngayon along Reliance, Mandaluyong. So, gabing-gabi. So, yeah, okay. So, ngayon ay papasok na tayo ng building as of this point. And I think this is the launch pad, I think, ng TV5 as of now. So, yeah. Alright. So, as of now, papasok na tayo sa lobby, TV5, then mamaya na. Okay, so as of now, nandito na tayo sa lobby. So, kakapasok ko lang sa building, sa TV5. Just waiting. Dito lang tayo sa waiting area for now. At hinihintay si Sir Jake. Finally, nagkasal mo kami ni Sir Jake. Ayun. So, okay. So, andito tayo ngayon sa waiting area. And konting pasilip lang siguro sa station na via video. Kasi syempre, mostly sa photos nyo lang nakikita, no? So ito siya. So, I'm now here at the huddle room nila. So technically, this is the hallway. So, ito yung hallway nila. Alright. So, at this point, nandito tayo ngayon sa True FM. Nandito na tayo sa TV5, no? Sa loob sa building. So, alright. Yeah. I'm now here. Naka-standby na po dito sa waiting area or sa
holding area for the guest. Sabi nga ni Sir Jake actually off camera, off air. Bakit ngayon ko lang daw ito nagawa? Well, ngayon ko lang siya naisipan. So, I am so sorry, Sir Jake. Pero sabi nga, save the best for last. Ganun talaga minsan, ano. Kung kailan na huling araw, kung kailan huli ng pagkakataon ng pagsalang ko sa programa. Tsaka ko siya ginawa. So, but anyway, hindi naman, wala namang nahuhuli. Waiting for Return actually, ibang programa pa yung naka-air eh. Beside, sa ngayon, another program is airing as of now. So, medyo napaaga tayo ng konti, 30 minutes before the show. So, yun nga. Actually, ang rule naman talaga natin dito, no? Ang rule ko talaga bilang isang performer, at least, I have to be 1 hour ahead before the show starts. So, ganun po talaga. Kailangan talaga, importante rin sa kahit anong ginagawa natin, kailangan po, importante pang professionalism talaga sa ating ginagawa. At yun talaga, syempre, bilang isang artist, bilang isang performer, ay napakahalaga ng oras. So, isa sa mga bagay na natutuhan ko as a performer na kailangan talaga ahead ka sa lahat as much as possible. Not necessarily ahead ka, kumbaga, kung ang salang mo ay ang simula ng programa ay 9:30, kailangan at least 30 minutes before the show ay naka-air ka na. So, 30 minutes before the show ay dapat naka-ready ka na. So tips. So, siguro performer 101 tips na rin to, guys. Napaka-importante ng punctuality at ng pagiging on time, no? Lalo na ngayon, lalo sa mga events na ganito, sa mga opportunities na ganito. Kasi dito nakikita talaga na binavalue mo kung yung ginagawa mo bilang isang artist. So, ayun. Chillax man tayo dito. Lamig. Sobrang lamig dito sa holding area nila. Okay. So for the meantime, iyan ako muna ang aking BTS, ang aking preps. So, let's go. A few moments later. Okay, so makalipas ang ilang minutong paghihintay, finally, pupunta na tayo sa booth. So, alright, so we'll be going. Keep going. Anong title mo? Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Okay. Para kay Brother John yan. Okay, so technically we are going in the booth na. So, okay, so yun na. Lance! Hi po! Ano na? Eto na nga po. This is it, pansit. Ayan, so syempre, hayo muna tayo kay Kuya po. Ayan, welcome sa vlog ngayon. So, medyo din-document ko lang ang aking pagtatanghal sa Dr. Love for tonight. Okay, so, nandito na tayo. Alright. Ayan, hi Kuya po, hello. Naku, kumusta naman ang biyahe mo na ulanan ka pala? Hindi naman po. So, natapos na ako sa pagkatanghal sa Dr. Love. And syempre, hello po sa video, hello! Welcome to the camera. Ang magigiting na ko ng 105.9 True FM. Maraming salamat po sa mga alaala. Wow, para tribute, nakakatawa, no? Anyway, so yun. Sige, yan. So maraming salamat po. Okay guys, that's it, pansit, no? Nakauwi na tayo sa bahay at ngayon, it's now a bit siguro mga 11-ish PM na ngayon. So, yun. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako talaga makapaniwala na tumagal ako ng 3 taon sa Dr. Love. Imaginin mo, parang sino ba parang saan ka ba naman makakakita ng isang spoken word artist na marahil sa iba hindi masyadong napapansin, pero saan ka ba nakakakita ng isang spoken word artist na nabigyan ng pagkakataon sa isang radio program sa loob ng 3 taon para makapagtanghal ng kanyang sining, no? At masasabi ko na every time na pumupunta ako sa booth sa True FM booth, sa radyo, sa TV5, parang kapag nakakaharap ko si Brother John, parang siya yung nagsilbi ko na ng para siyang tatay ko na rin in a way. Parang every time na nakikita ko siya,
I see him as a father figure for me, na talagang very, very tigib siya sa wisdom. He's very full of wisdom. He's a man of wisdom. He's a man of integrity. Na bagamat syempre, alam naman natin yung storya niya, no? Na marami siyang mga pinagdaanan in the past, pero he chose to straighten up his life. Pinili niya kung ano ang tama at kung ano ang nararapat at kung ano ang mabuti. At talaga pong isa pong malaking karangalan ang maging bahagi ng programa, no? Na kung saan si Brother June ang host, no? Sa totoo lang, pigil na pigil pa yung emosyon ko habang nasabot, kasi syempre ayoko namang magpakita ng anything na medyo masyadong emotional, masyadong OA. Pero yun talaga pero deep inside, andun yung panghihinayang na syempre, na bagamat ganun talaga, no, minsan may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin alam ang mangyayari talaga. Minsan talaga kakatokin na lang tayo ng kakatokin na lang tayo ng katotohanan na lahat ng bagay sa mundo ay hindi permanente. Lahat ng bagay ay nagbabago. Lahat ng bagay ay nagtatapos. Pero isipin na lang natin na minsan ngitian natin ang mga bagay na yon. Piliin natin na mas ngumiti, na magbalik tanaw tayo, na darating tayo sa punto na kapag tumanda na tayo ng tuluyan at hugod-hugod na, magpapasalamat tayo na meron tayong mga karanasang kagaya nun. Magpapasalamat ako na talagang at least for once in my life, naging bahagi ako ng kasaysayan ng Dr. Love Radio Show sa loob ng 28 taon. Imagine. The program ran for 28 years, for almost 30 years, no? Halos 3 dekada na tumakbo ang Dr. Love sa radyo. At I'm sure maraming mga tagapakinig ang naisalba, no? Maraming mga tagapakinig ang natulungan ng programa na sagipin ng kanilang mga relasyon sa pamilya o relasyon sa mag-asawa o mag-boyfriend or mag-nobya. At the same time, marami ring tao ang naisalba ang relasyon sa Diyos, no? Talagang sobra po kung talagang I am very proud na sabihin na once in my life, naging bahagi ako ng Dr. Love Radio Show. At proud akong sabihin na ako, si Lance Abellion, ay isang certified Dr. Lover mula 2011 at mananatili hanggang huli. Maraming salamat, Brother June Banaag, sa Dr. Love Radio Show at 105.9 True FM. Hanggang sa muli. Diyan na matatapos ang vlog ko. Bye-bye!